Welcome back sa second series ng ating video presentation on how to raise cattle in a practical way, doable ng ordinaryong magsasaka. Or, in the case of returning OFWs, kayang-kaya lang gawin. Ngayong araw po na ito, kasama pa rin natin yung ating expert sa cattle raising and growing in confined areas. Outstanding OFW, Arnel Corpus. Thank you, Kuya Sek. Great morning mga kabaka. Muli po, kabakang Arnel Corpus mula po dito sa Great Heart Farm. Alright, ngayong umaga po nito ay pag-uusapan natin yung isang factor that for so many years ay naging problema ng mga ruminants grower, pagkain. Ano bang kinakain ng baka? Number one, Kuya Sek, bago ko sagutin yan, napaka-importante po na maintindihan ng ating mga magsasaka na sa ruminant feeding, hindi po yung baka ang ating pinapakain. Hindi po yung kalabaw, hindi po yung karniro, hindi po yung kambing. Ang pinapakain po natin is yung quadrillions of microbes inside the rumen. At ang pag-maintain ng microbial population ay nakadepende, Kuya Sek, doon sa pH level ng tiyan ng baka. Okay. And to maintain that, napakahalaga ng pagkain. Kasi yung pagkain na papasok ko yung Sek, ang nagbe-break ng nutrients nun, yung microbes. Pag walang microbes, walang magbe-break ng nutrients. Okay. At pag namatay yung microbes, nagiging microbial protein na nagiging source din ng baka sa kanyang muscles at sa kanyang milk. So again, yung tanong mo kanina, ano ba ang kinakain ng ruminants or ng mga baka, kambing, kalabaw at karniro? Basically, damo. Between 80 to 100% ay damo. When sinabi kong damo, hindi lang yung damong-damo. Pwede mais, pwede sorghum, pwede napier, at any kind of agricultural byproducts na kinakain ng tao. Tulad ng... Madalas na tanong sa akin, cane tops, pwede ba? Pwede cane tops. Ang problema lang natin sa cane tops, yung damo kasi, Kuya Sek, as they get older, bumababa yung kanyang protein content, at the same time, tumataas yung kanyang fiber. Ang problema natin, pag tumataas yung kanyang fiber, ay medyo yung palatability niya hindi na maganda. Tumitigas na siya eh. So maraming leftover. Cane tops, pag walang options, yes. Pero ang kanyang crude protein, maximum of 3% kung hindi ako nagkakamali. Dayami ng palay. Dayami ng palay, pwede rin. Maganda rin dayami ng palay. Ang problema, again, mababa ng kanyang nutritional value. Pwede siya pang emergency or as part of the supplement. Pwede nating i-supplement. Kasi lahat naman ng kulang, pwede nating buuin para magiging complete na pagkain sa baka. Pero pinakamahalaga sa lahat, Kuya Sek, ay dapat nandiyan siya araw-araw, parehong oras, parehong dami. Okay. So, if I were to ask you, in the order of priorities, nutrition-wise, ano ang number one na roughage material for cattle? That would be between the corn and sorghum. Mas mataas ang sa bunga, I think mas mataas ang CP ng sorghum, kung hindi ako nagkakamali. So between sorghum and corn is the best. Pero kuyang napakahalaga yung preservation side. Kasi mga kabaka, hindi na po pwede yung cut and carry. Kasi lagi natin sinasabi, kailangan sa pagpapakain ng ruminants, consistent dapat yung supply, consistent yung nutritional quality. At ang problema natin sa cut and carry is pwedeng yung natapas natin ngayong araw ay mas bata kaysa sa tatapasin natin sa darating na panahon. Okay. Ang ibig sabihin nun, Kuyang, nagbago yung nutritional value nung tinapas natin ngayon or yung tinagtad natin ngayon at yung future na gagawin natin. Kaya, ang pinakamaganda talaga, Kuyang Sek, is ensiling or yung tinatawag natin silage. Okay. Let's go to what you are doing now dito sa Great Heart Farm. Ano ito? Sa ngayon, Kuya Sek, hindi naman ito magtatagal na pero at the moment, ang pinaka-consistent na supply natin ay pineapple pulp. Ito po yung basura after po ma-extract yung juice. Balat ng bunga ng pinya at yung center core. At after po nila mapiga yung, kasi ang unang kukunin nila dyan, yung slice na pinya, and then dyan yung chunks, yung tidbits, and then yung concentrate. Ito po yung pinakahuli na nakuha na po nila lahat yung dapat nilang kunin. Ito po ay consist ng balat at saka yung center core po ng pinya. Okay. So anong hinahalo mo rito ngayon? Ngayon, Kuyang, is very basic. No? Tayo naniniwala tayo na hindi dapat maging complicated yung pagkain ng baka natin. Kasi ang lagi is dapat nandiyan palagi
So sa ngayon is yung concentrate po natin Kuyang is composed basically ng copra meal at saka rice bran at saka yung tinatawag natin micro-ingredients. So yung micro-ingredients... Sino gumagawa ng micro-ingredients? Ako na rin po. Oo. So, kailangan consistent ang pagkain. Every single Hindi day. pwedeng pabago-bago. Hindi pa bago-bago. Pag nagbago-bago, patay yung microbial population natin. May mga microbes po tayo na nabubuhay within few hours. May mga microbial populations na makaka-recover ng 7 days. Ang ibig sabihin nun, malnutrition at saka inconsistency which magkukos po siya ng sakit at saka mabagal na pagtubo ng Okay. alaga. Assuming na wala akong magagawa kundi mag-transition into a new kind of silage, ano ang gagawin ko para hindi mabigla yung baka? Yung lagi po natin sinasabi, meron pong 9 days transition dyan, Kuyang. So, kung katulad sa akin, pinya ako ngayon, in the next week ay gusto ko mag-transition into corn silage, which yun ang gagawin natin. Yung first 3 days po, 75% po pinya, 25% yung bagong pagkain. Okay. And then yung concentrate pareho lang. And then in 3 days time, pag hindi po nagtai yung baka natin, mahalaga po lagi mga kabaka, tinitingnan yung tai ng baka o ng kambing natin. Pag sobrang basa, that is questionable. Pag sobrang tuyo, that is not good as well. So kailangan parang bibingka lang sa baka, ganun ang tai ng ano natin. And then on the 4th day, pag walang nagbabago na malaki sa manure ng ating baka, 50-50. And then on the 7th day, 25% na lang yung lumang pagkain, yung lumang roughage, 75 na po yung new roughage. And then on the 10th day, 100% na po. So hindi po magbabago. Very good. So, we're coming to the end of our second episode sa ating bagong video material, How to Raise Cattle in Confined Areas. Kasama si Arnel Corpus, yung ating expert. So, to recap, ano sinasabi ni Arnel Corpus? Okay? In the order of priorities, ang pinakamagandang pagkain sa baka talaga, mais, sorghum silage, Napier. Kung talagang wala, pwede rin yung cane tops, pero mababa yung nutrients. Tama, no? Yes, opo. And then, yung mga nagtatanong kung pwede ba yung dayami, pwede rin daw kung talagang walang-wala na. Pero yung dayami, Kuya Sek, hindi pwedeng i-silage yun na. Dapat maintindihan ng mga follower po natin na hindi po pwedeng i-silage yung dayami. Dahil ang silage po kailangan 60 to 70% dapat yung moisture content. Moisture. At ang dayami ay mas tuyo na po dyan. So, pwede po siyang gawing hay or yung tinatawag nilang haylage. Pero dapat I-bail natin mo siya. at mo isusupplement siya ng yes. maraming nutrients. No, mas mataas ang crude protein nung ipapakain po. Number 2 na tatandaan natin, consistency in feeding. Ibig sabihin, kung nakumpisa ka sa sorghum silage or corn silage, hanggang doon ka lang. Kung magbabago ka man, may transition period, 9 days. 3 days, first 3 days, 75% of the old feeds, 25% of the new feeds. Next, second 3 days, 50-50. Third 3 days, 75% of the new feeds, 25% of the new feeds. And after that, the 10th day, doon ka na sa 100% na bagong pagkain. At mahalaga po Kuya Sek, lagi nating tatandaan, dapat i-mix natin yung roughage at saka concentrate lagi. Kasi pag i-layer-layer po natin yan, bad po yan. Kasi, syempre, pag umaga, pinakain mo yung concentrate lang. Meron kang shy feeder, hindi makakakain. So, yung matapang lang nakakain ng concentrate. Yung shy feeder, kung ano lang yung darating. So, ano mangyayari doon sa microbial population na kumakain ng concentrate doon sa shy feeder mo? Wala. Kaya importante, laging magkahalo, Kuya Sek, yung concentrate at saka yung roughage. At Hindi saka, pwedeng- okay, to end this all, may sinasabi si Arnel, ang indicator ng magandang feeding sa masamang feeding kumpara sa masamang feeding. Sorry ha, tae. It all ends up in tae. Oo. Ibig sabihin, kung basang-basa ang tae, Masama. masama. Kung tuyong-tuyo ang tae, Masama. Okay. So dapat tama na. Tama yung And moisture ng tae. hindi natin sinasabi na yun ang magiging measure ng iyong performance, pero dapat indicator yun na Healthy yung microbial healthy. population sa loob ng tiyan ng ating hayop. So we started with feeds, we ended up with tae. But that's how it is in the farm. Huwag niyo pong kalimutan, follow Great our Arc. page, Great Arc ni Kabakang Arnel. Tulungan niyo po kami at mapaabot po sa mga kapwa nating OFW at saka magsasaka para maturuan po natin sila ng tamang pagsasaka.
Maraming salamat po. Mula po rito sa Great Ark Farm ni Kabakang Arnel Corpus, lamang Pulumulok, South Cotabato, Manny Piñol, your agriculture advocate.